Okay, we have time, no? 11:27 pa lang, 11:45 yung inaasahan o nakaschedule po na pag-administer ng oath of office ng incoming president. Mabanggit ko lang po yung mga symbolisms kanina. Merong sinasabi si Yusek Malaya na aside from yung panahon pa pala ng ni Rizal, no? Yung pag-akyat ng hagdan na hinugot yung symbolism na yon, may iba pa ho palang symbolisms itong Malacanang during the Commonwealth period, Yusek Malaya. Hindi ho pala madaling napasakamay ng mga Pilipino itong palasyo kung saan ginaganap ang inauguration ngayon at ang mga importanteng okasyon sa ating kasaysayan? Yes, totoo po yan. Kasi remember, ang Malacanang, hindi naman yan Pilipino talaga. That was the seat of power of the colonial governments, no? For 300 years. Well, ang unang naging sentro ng ang unang naging opisina was dun sa may Intramuros. But nung nasira yun dahil sa isang lindol, na ilipat ngayon dito sa tabi ng sa isang mansyon sa may Pasig River, which later on became Malacanang. So for many years after the Spaniards, ito naman mga Amerikano, yan ang simbolo ng executive power, ng power ng Pilipinas. So during the deliberations ng Philippine Independence Act or the Hair Horse Cutting Act. So first draft dun sa US Congress, nakalagay doon that Malacanang shall still be under the US at maghahanap ng ibang tirahan ng ating Pangulo. At nagreklamo dito si Pangulong Quezon. Sabi niya, hindi, walang maniniwala sa akin na ako'y tunay na Pangulo kung hindi niyo ibibigay sa akin ng Malacanang. Kasi ang simbolismo ng Malacanang, ang ibig sabihin niyan, nasa kamay na ng Pilipinas ang executive power ng ating bansa. So ipinaglaban niya at buti naman at kinatigan siya ng Kongreso ng Amerika at nailagay doon sa Philippine Independence Act na ibibigay na sa Philippine President na Commonwealth. Kaya yung pag-akyat ni Presidente Quezon doon sa Grand Staircase, nagkaroon yun ng napaka-malaking significance at symbolism. Because for the first time, an elected Filipino leader was taking over the reins of power from a colonial power. Because the Governor General, Frank Murphy, at that time, became the High Commissioner. At naghanap yung mga Amerikano ng ibang tirahan. Napunta sila sa may Rojas Boulevard, the High Commissioner's residence, which later on became the US Embassy.